Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo pong muli ay live para sa programang Usapang Tol. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, at syempre makakasama po natin sa programa. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na susubaybayan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig ng mundo. In fact, ngayon po ay araw ng Martes, kaya po ito'y ating inilalaan para sa ating mga kababayan abroad at pwede po kayo mag-monitor sa ating pong programa sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ, YouTube channel at Facebook page. O kaya po ay tayo po ay live, simulcast din. Live po tayong napapanood sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan bukod po sa issue na may kinalaman sa OFW, particularly yung ginagawa pong paghahanda sa Paris Olympics. Yan, makakasama natin mamaya si Dick Villanueva. Pag-uusapan din natin yung kalalabas lamang na bagong wage order sa Dole NCR. 35 pesos po yung inaprubahan ng Regional Wage Board na umento sa minimum wage sa National Capital Region. Pwede po kayong mag-participate sa ating talakayan. Yan, magpadala lamang po kayo ng mensahe o kaya po ay komento sa amin pong Facebook page at mamaya po ay lalaanan natin yan ng oras para po marinig yung inyong mga mahalaga, mga kuro-kuro o pananaw. Samantala sa punto pong ito, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ikalawang araw ng Hulyo taong 2024, araw po ng Martes, 35 pesos na taas sahod sa NCR, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. DWIZ Balita. Panibagong oil price high, kasado na ngayong araw. DWIZ Balita. Kaso ng dengue sa bansa, tumaas pa. DWIZ Balita. At mahigit 20,000 pulis ipakakalat sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, asahan na ang 35 pisong dagdag sahod sa Hulyo 15 sa Metro Manila. Ito ay matapos na aprubahan ng Regional Tripartite and Wages Productivity Board na itaas ang minimum wage sa 645 pesos kada araw. Mula po yan sa 610 pesos. Nabatid na mas malaki ang inihingi ng mga labor group, pero ayon sa Wage Board, nakabase ang aumento sa galaw ng Consumer Price Index sa nakalipas na taon na hindi nila lumampas sa average na 5 piso. Samantala, tinawag ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP at ng Kilusang Mayo 1 na pangiinsulto sa mga manggagawa ang 35 peso wage increase. Binigyang diin naman ng Dole na makikinabang pa rin kahit papaano ang halos 1 milyong minimum wage earners sa NCR dahil sa 5% wage increase na ito sa kanilang sahod. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, ang latest mula sa Filipino Mirror, muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong Martes.
Sa magkahiwalay na abiso, sinabi po ng Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas na may dagdag na 95 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina habang 65 centavos sa diesel at 35 centavos sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad naman ng clean fuel at petrogas ng kaparehong price adjustment maliban sa kerosene. Kasado na ngayong umaga para sa lahat ng kumpanya ang taas presyo. Maliban po yan sa clean fuel na magpapatupad naman ng paggalaw sa presyo mamayang alas 4 ng hapon. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may dagdag presyo ng petrolyo. Noong nakaraang Martes, June 25, ang presyo ng kada litro ng gasolina ay tumaas ng 1 peso and 40 centavos, 1 peso and 75 centavos sa diesel at 1 peso at 5 centavos naman sa kerosene. Hanggang noong Hunyo 25, ang presyo ng gasolina ay tumaas na ng higit 8 pesos. Ang diesel naman ay higit 7 pesos, habang ang kerosene naman ay higit piso na ang itinaas sa kada litro. DWIZ Balita. Tumaas naman ng halos 10% ang kaso ng dengue sa bansa sa gitna ng pag-iral ng tag-ulan. Mula sa mahigit 5,500 kaso mula May 5 hanggang May 18 ay naitala ng Department of Health ang halos 6,100 kaso nitong May 19 hanggang June 1. Nabatid na napaulat na mahigit 50,000 kaso mula January hanggang June 15 ng taong kasalukuyan ay mas mataas din ng 15%, 15% sa mga kasong naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Patuloy namang pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na sirain o linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Kinakailangang reforma sa education sector, kayang ipatupad. Yan po ay ayon kay Senator Angara. Detalye ng balita mula kay Celi Ortega Bueno. Makakaya nga ipatupad ni Senator Sani Angara ang mga kinakailangang reforma sa sektor ng edukasyon. Itiniyag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. makarang igiit na angkop si Senator Angara para maging bagong kalihim ng Department of Education. Sinabi ni Revilla na pinamunuan ni Angara ang Committee on Youth kaya't nagkaroon siya ng malalim na pangunawa sa pangangailangan ng mga kabataan kaya mas mabilis niyang matutukoy at masusolusyonan ang mga suliranin sa education sector. Binanggit ni Revilla na Senator Angara ay co-chair sa Congressional Commission on Education o EDCOM at commissioner naman ng EDCOM 2. Kaya batid at naunawaan ni Angara ang umiiral na sistema sa sektor ng edukasyon at ano ang mga kailangan gawin para mapahusay pa ang education system. Tinukoy din ni Senator Revilla ang mahuhusay na paaralan na pinag-aralan ni Angara tulad sa UP College of Law, Xavier School, London School of Economics at Harvard Law School. Samantala, sinabi ni Angara na bukas siya natanggapin ang posisyon bilang DepEd Secretary oras na ialok ito sa kanya ng Pangulo. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Magde-deploy naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO na mahigit 22,000 pulis sa ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., karamihan sa mga pulis ay ipakakalat sa paligid ng House of Representatives habang ang iba ay sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila. Kabilang anya sa mga ito ay ang mga lugar ng convergence at mga vital installation, yung mga lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon yung mga rallyista. Tiniyak naman ng NCRPO na magkakaroon din ng sapat na seguridad sa Menjola, United States Embassy at EDSA Shrine kung saan nga po inaasahan na idaraos ang mga pagkilos sa araw ng SONA. DWIZ Balita. Report mula sa labas ng himpilan. Maritime Patrol Mission sa bansa, mas pinaigting pa ng pamahalaan ayon po yan kay Pangulong Marcos. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Mas pinaigting pa ang maritime domain awareness sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikakasaraw ito sa pamagitan ng regular na maritime patrol missions. Anya nakamonitor na raw ang pamahalaan ng higit sa 400 unknown trucks sa loob ng Philippine Air Defense Identification Zone
relasyon. Bukod dito, ayon sa Pangulo, mas pinalakas din ang international defense, gayon din ang security engagement ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Ipinunto ng Presidente na nagsasagawa din ang pamahalaan ng patuloy na may pag-usap sa foreign military counterparts ng Pilipinas. Bukod pa rito, dagdag ng Pangulo ang pakikilahok sa multiple bilateral at multilateral military exercises. Ibinida ni PBBM na patunay ito na marubdob na pagnanais ng Pilipinas na makaambag sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Mahalagang tungkulin naman ng Reserve Force sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kinilala ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Detalye ng report. Iatid po yan sa atin ni Patrol number 17, Jopel Peleño. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na napakahalaga ng ginagampanan ng tungkulin ng Reserve Force pagdating sa territorial defense ng bansa. Ginawa ng AFP Chief ang pahayag kasabay ng graduation ceremony ng Basic Citizen Military Course Class 08-2401 at 09-24 na ginanap sa Baguio Country Club. Pinuri ni General Bronner ang mga nagsipagtapos dahil sa ipinakitang dedikasyon at commitment para makumpleto ang kanilang training. Dinisenyo ang Basic Citizen Military Course upang hasain ang kanilang military skills nang sa gayoy maging katuwang ng militar sa pagtatanggol sa bansa. Agad na isasabak ang mga newly graduates sa Reserve Force ng Philippine Navy na nakadistino sa Northern Luzon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At kagaya po ng ating nabanggit kanina, no, ating pong pag-uusapan yung detalye kung ano ba yung pinagbatayan ng DOLE NCR o ng Regional Wage Board sa Metro Manila. Paano sila nag-arrive doon sa 35 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Yan po ay inaalmahan ng sektor ng mga manggagawa. At mamaya magkakaroon din po tayo ng update live mula po sa Paris, France. Kamustahin natin yung ating mga kababayang atleta roon. Ayun. Mamaya na, no? Okay, sige, magbibigay daan po muna tayo sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:18 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik ang programang Usapang Tol at good morning sa iyo, Senator Tol. Ayan, andyan na ba si Senator Tol? Ayan, nakalagay kasi ready via Zoom. Anyway, yung napag-usapan natin kanina, no, yung tungkol sa paghahanda ng ating mga kababayan sa Summer Olympics, no, this July, July 26 ang simula ng Summer Olympics at karamihan ng ating mga atleta na kalahok po diyan sa Summer Olympics ay naroroon na sa Metz, France, no, para maka-adapt na sila doon sa temperatura doon. Ang binabanggit kahapon po ni Senator Tol, mainit doon sa sa Paris, France. So tingnan natin kung papaano na a-acclimatize yung ating mga kababayang atleta po doon at nandito na si okay, inaayos lang. Alright po. Si Dick Villanueva. Opo, ay ito na pala si Senator Tol. Ayun, Oo. naririnig na namin. Inaayos lang yata, Sentol, yung po natin, yung ating visual. Ayan na, okay na. Senator Tol, okay na. Oo. Opo. Ayan. Good morning po, Senator Tol. Good morning. Oo, yung nabanggit mo yung sa Paris Olympics, talaga sinasabi, mainit daw. Opo nga. Kasi summer nga, kaya sabi ni Chairman Bachmann kahapon, yung Team USA magdadala ng aircon. Oh, So, tingnan natin kung ano yung dala pwedeng pala. gawin. Oo. Oh, kung anong pwedeng gawin ng Philippine team. Mahal siguro aircon doon. Tsaka paano pagkatapos na. Hindi mo naman pwedeng iuwi yon. Oo nga po,
At nasa linya na po ng ating komunikasyon, nandiyan na ba si Dick Villanueva para magatid sa atin ng live update, Sentol? Ayun, live via Zoom, Sentol, si Dick Villanueva. Kamustahin na po natin yung preparasyon po ng mga Pilipinong atleta doon. Good morning sa iyo, Dick. Ayun. Okay, magandang umaga, Sentol at Miss Morning, Cecil. Dick. Yeah, isang napakagandang temperatura na 15 degrees Celsius. Mainit na po dito yan. At ang nararamdaman ngayon sa ikalawang araw ng July 2024, 24 na araw na lang at magsisimula na ang Paris 2024 Olympics. Narito ang buong report. Noong nakaraang June 22, dumating ang mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris 2024 Olympics sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Doon ay sinalubong sila ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa pangunguna ni Ambassador Genevieve Mahelo Muez at iba't ibang Filipino community sa Paris. Nagulat ang mga atletang Pinoy sa mainit na pagsalubong sa kanila. Noong June 30, isang mass offering ang isinagawa para sa ating mga atleta sa isang simbahan sa Metz. At ito ay pinangunahan pa rin ng Embahada ng Pilipinas at Filipino community. Isang tourist bus ang inarkila ng Embahada para sa mga Filipino community sa France na nagnanais makita ang ating pinagmamalaking atleta. Ang misa ay pinangunahan ni Father Leo Balaguer ng Philippine Catholic Mission in France. Pagkatapos ng misa ay nagtungo ang lahat sa isang sports center upang pagsaluhan ng inihandang tanghalian ng Embahada para sa mga atleta at Filipino community. Sinamantala na rin ang pagkakataon na makasama, makakwentuhan at makaselfie ng mga kababayan natin ng mga atleta. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, natutuwa ang ating mga atleta dahil Olympic standard ang pasilidad na kanilang ginagamit bilang paghahanda sa Olympic sports event. So far, so good. Siyempre, first world to, gaganda ng mga equipments dito. So all Olympic standard. So tuwang-tuwa ang mga atleta natin, no? High level training. Isa-isa rin ipinakilala sa Filipino community at mga Pranses ang pinagmamalaki nating atleta. Isa na dito si gymnast champion Carlos Yulo. More on routines na po ako ngayon. Tsaka i-encourage po yung stamina and power training po. Before po pumunta dito, nag-evaluation po ako and may mga nakita na rin po akong yung weaknesses ko and yung mga pwede pa pong i-improve sa practice. Dito ko po siya paplanuhin pa and mas pagagandahin po yung mga ginagawa ko pong routines po. Mula dito sa Paris, France, ako si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIC 882. Okay, So, magandang... So Dick, wala na sila sa Paris kaya nandun na sila sa paano i-pronounce yun yung city Metz. Metz, Ah, nandun na Metz. sila ngayon. Hindi pala Ay, yung Metz. Oo, yung pinag-uusapan namin ni Cecil kanina at kahapon din kay PSC Chairman Bachman, pagdating ng Paris Olympics, mainit daw, summer, tapos dun sa Olympic Village, wala palang aircon. Ay sobrang init daw dyan. So, mainit ba talaga sa in 3 weeks time, Dick? Ayon sa sa Meteo, yung bang kumbaga sa mga weather bureau rito, itong mga darating na linggo, hindi naman masyadong mainit. Sa katunayan nga, Sentol kanina, umabot lang ng 20 degrees ang pinakamainit. Pinakamainit na sa amin yun dito, 20 degrees sa ngayong panahon ngayon Pero itong July, hindi natin na ini-expect natin na magkakaroon ng konting pagtaas ng temperatura. Pero sabi nga ni kahapon, nakausap natin si President ng POC na si Abraham Tolentino. Sabi niya, yung nga ang inaasahan nila magkakaroon ng changes sa at naimpormahan na daw sila na ginagawa naman ang paraan at hindi naman maapektuhan yung yung nangyayaring walang aircon kasi nga po talaga hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit nawalan ng aircon itong Olympic Village. Senton? So, paano yan? Mahal ba aircon dyan o paano electric fan? Pwede? Sabi nga ni kahapon ni Mayor Abraham, sabi niya, baka magdala na lang kami ng abaniko, sabi niya. Sobrang init. So, maapektuhan din yung performance ng mga atleta. Hindi naman siguro lang tayo pero sabi ni Chairman Bachman naman, yung Team America, Team USA, magdadala ng aircon. So, diyan naman siguro sa Paris, bibili ba dyan portable na aircon? Yung plug and play na lang? Hindi na bubutasin yung bintana?
Meron naman po yung also dito talaga ang portable na aircon ano na pero alam niyo alam mo naman Sintol, hindi naman siguro tawag dito gagawa ng paraan yan ng para sa Olympic organizer. Iyang na yun, kasi talagang nila yan responsibilidad nila yan para sa mga atleta. So kaya puspusan na rin talaga ang nila yung ang tawag dito yung ginagawa nila ng paraan para mabigyan talaga ng magandang serbisyo itong mga athletes. Hindi lang mga kababayan natin na Filipino athletes, maging ang mga iba't ibang bansa. Nga pala Sentol, update tayo. Ganap na alas 4:50 ng hapon diyan, mamaya darating si Yomer Marcial dito sa Paris. Sasalubungin siya ng ng Embahada ng Pilipinas. At syempre, pati tayo sasalubong alas 10:50 rito ng umaga. Mamaya yan dito sa Alam mo, mapapagyabang ko na lang, si Yomer Marcial, tayo po ang tumulong makakuha ng French visa. Galing siya ng Washington DC kasi kailangan ng note verbal sa embassy natin. Pagkatapos dadalhin sa French Embassy sa Washington DC kasi nasa LA na siya nagte-training. So halos ilang araw din siya pero natulungan natin, nakakuha ng papeles sa embahada natin sa Washington DC na yun ang dinala niya sa French Embassy. Kaya may visa na siya, papunta na siya dyan. Nahuli talaga si Yomer Marcial at magaling yan. Siguradong may medal tayo dyan, baka makagold tayo dyan. Pero ang inaasahan ngayon, Dick, ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, yung laban mamayang hating gabi, Gilas Basketball versus Latvia. Pag nanalo tayo at saka yung sa Georgia, ay pasok tayo sa Paris Olympics. Wow. So another basketball team. Muntik na tayong manalo sa Poland nung isang gabi, 2 points lang ang lamang ng Poland. Napakagaling ng Poland. Ang Poland, number 15 in the world. Itong Latvia, ito ay number 25 lang ata ito. So, muntik-muntika na yun. Kaya pag nanalo tayo, may karagdagan na naman tayong dosing player na darating dyan sa Paris. 32. Yun na nga po ang inaasahan ng mga kababayan natin dito. Sana makapasok sila sa Olympics. At talaga naman, Diyos ko, piyesta rito. At saka alam mo, alam po ninyo, Sentol, sinabi sa atin ni POC President, sabi niya, sa nakikita daw niya at nagkakausap sila ng mga coaches, talagang inspirado yung mga atleta natin dahil napakaganda ng klema, napakaganda ng mga pasilidad, kaya hindi malayo, sabi niya, makakakuha tayo ng medalya, sabi ganyan. Kaya sabi niya, sana, hindi lang basta medalya, sana gold medal. Yan ang sinasabi nila. Sentol? Ayun. So, marami nag-aabang. Kumusta naman ang dyan? Kumusta naman ang traffic situation sa Paris? Ito nga Sentol, dahil kahapon katatapos lang ng first tour ng legislative election, medyo nanalo sa first tour yung extreme right at yun yung mga anti-immigrants na political party. So magkakaroon ng malaking rally nitong linggo na to. Itong buong linggo na to, kaya sana naman hindi makakaapekto sa sa pagdating ng mga turista rito, tsaka yung mga manonood, tsaka yung mga atleta, kasi sana naman Sentol, at sinasabi nga ng iba na sana hindi sila manalo ulit sa deciding tour, dahil kapag nanalo yan, magkakaroon dito ng hindi natin maasahan, baka magulo, magulo. At saka itong yung kandidato na pwedeng maging French Prime Minister, si Jordan Bardella, ay 28 anyos lang. Bata pa. Bata ito, kaya ang daming yung rally kahapon, kamakalwa, talagang napakaraming medyo magulo tingnan sa sa video. So tama ka, sana hindi makaapekto yan sa Paris Olympics, pero hindi natin masabi kung ano mangyayari. Paano nanalo ito? Tinalo itong centrist na grupo ni kasama niya ba si Macron? O magkalaban sila? Kalaban sila. Ngayon, tinalo niya yung sa incumbent president. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kung mananalo siya itong susunod na round, ay baka... magkakaroon ng malaking ang dami nagsasabi na magkaroon ng revolusyon, ganon. Tapos ito pa ang isang concern dito sa Olympics, ilang araw na lang, 24 days na lang,
itong send ng Paris, yung river nila is ano pa, polluted pa. Ganon. Oho, so ulitin ko ito si Jordan Bardella ay nasa far right siya, National Rally Party. Ang Yeah. kanya, di ba? Yeah, Oo, nasa- so extreme right ito at nanalo pero lamang na sila ngayon sa parliament, di ba? Hindi pa Sentol, hindi nila makukuha majority kahit na mananalo sila. So Dahil, mag-a-alliance ito. Oo. Kailangan kasi 289 seats para makakuha ng majority. Tama po, tama. At saka Ayun. isa pa ang tawag dito, ang mangyayari dito pakikialaman niya kasi kapag naupo sila at naging majority sila, ang unang-unang tatanggalin nila rito yung yung dual nationality. Aba, maraming i-deport na ganon. Ganon ba gusto niya? Oo. Ay, Magdi-decide ka kaya magulo. kung French ka or Filipino ka or French ka or different nationalities ka ganon. Siya na lang. Ka na lang, hindi ka na mag-dual kasi mostly sa mga dito sa mga politicians dito yung may mga position, meron silang mga dito origin ng Algerians, origin ng Moroccan. So in 7 days mag-eleksyon? Sa linggo po ang deciding second tour Yes. na po yun. Eh sana tahimik naman kasi alam mo, Dick, ang dami mga rally buong mundo nakikita ko. Kagabi pa ako yung sa Amerika, suntukan, sa San Francisco, sa New York, balyahan na mga babae, nagsasabunutan. Election Ang fever gulo. din doon. Kahit na po Oo. dito sa gilid namin, dito sa kasi sa tabi ang opisina ng ng Paris Olympics, yung IOC dito magi-stay ang mga mga opisyalis. Araw-araw po, umaga, tanghali, gabi may rally po. Pinoprotesta po yung delegasyon Olympics. ng Israel na hindi dapat palaruin sa sa Olympics. Yan, araw-araw yan ganyan na ginagawa May nila. ganyan din Nag-iingay ako. sila. Sobrang gulo. Oo. May ganyan din So, palang kontrobersiya. antabayanan natin sa susunod na linggo, Dick, kung ano magiging resulta. In the meantime, meron ka pa idadagdag sa ating para sa ating mga players natin nandyan sa France? Kay email lang po ng embahada kanina, si Yomer Marshall lang po muna ang darating bukas. And I guess next week ay baka si Paul Volter natin na si Obiena, EJ Obiena. Kumusta mo na lang ako kay Yumer? Ano yan? Taga Zamboanga City pero taga Tagaytay na ngayon Kastila ang salita niyan. Sabihin mo na lang, buenos dias, muchas gracias. Opo. Maraming salamat po, Sento. Maraming salamat, Dick Villanueva, nagre-report sa Paris, France. Hasta la vista, Dick! Au revoir. Ayun, Sentol. Eto, back-to-back interview tayo, Sentol. Kasi kahapon po, nagpalabas ng wage order ang Dole NCR, 35 pesos yung aumento sa sahod na inaprubahan para po sa mga pribadong manggagawa sa Metro Manila. Kaugnay po ng Sentol, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Dole NCR, nandiyan na ba ulit? Dole NCR Director at Regional Tripartite Wages and Productivity Board Chairperson, Sara Buena Mirasol. Good morning po, Director. Yes, good morning po. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Senator and of course, Ma'am Cecil. Yes po, Director. Thank you po. Morning, Atty. Sara. Good morning. Good morning. Ano Good morning po. itong wage hike? Magkano at kailan to effective? Ang ating wage hike po ay ang minimum wage increase. Kami po ay naglabas ng wage order number NCR-25 noong June 27, 2024. Nag-increase po tayo ng 35 pesos from 610 to 645 for the non-agriculture workers at 608 po for the agriculture, service, and retail establishments employing 15 workers or less po. Para sa NCR yan? Opo. At ito po magiging effective. Pinablish po natin kahapon itong wage order at magiging effective po ito on July 17, 2024 Malapit po. na. Matanong ko lang, attorney, alin ba ang agricultural workers sa NCR? Konti lang po.
po actually, of course, meron tayong sa fishing industry. Sa nabutas. Po yan. Opo. Yun napakaliit po ng agriculture sector natin sa NCR. At of course, mas malaki po ang service sector. Ayun. So, effective July? July 17 po. So 645 sa non-agricultural from 610. Ayun. Pero Opo. ipapublish nyo pa ito, di ba, sa dyaryo? Opo, na-publish na po natin kahapon po at ito nga po ay magiging effective sa So, after makikinabang 15 mga days. ilang milyong manggagawa ito, attorney? Ang ating mga minimum wage earners ay kulang-kulang po na 1 milyon pero magbe-benefit din po kahit na po hindi minimum wage earners since meron po mga 1.7 plus 988, mga more than 2 million po ang magbe-benefit sa minimum wage. So ano magiging nito, increase nito in terms of yung mga benefits naman nila, yung 13-month pay, et cetera. Of course po, itong 35 pesos is 5.7 increase po from the prevailing daily minimum wage rates sa NCR. At because of this increase, meron din pong effect ito sa ating other wage-related benefits, like po even the social benefits po sa Social Security. PhilHealth, pati PhilHealth at Pag-ibig, meron. Opo, PhilHealth, kasi po sa computation po, tataas din po ang Social Security benefits nila, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. And of course, yung ating sabi natin, 5-day service incentive leave, pati po 13th month pay ay meron din pong increase, corresponding increase due to the increase in the minimum wage. Matanong ko lang, attorney, nung nakaraang taon, ang increase ay 40 pesos. So, bakit ngayon ay 35 pesos? Bakit mas mababa? Nung last year din po, masyadong mataas po ang inflation rate last year. Talagang nag-fluctuate po. Ganun pa rin po ang besehan namin. Kinumpare din natin ngayong year at medyo mababa po ang inflation and the CPI. Although kahit na mababa, may other factors din kaming tiningnan dito, yung productivity po ng ating manggagawa as well as yung growth rate kasi nagre-recover na po ang ating ekonomiya at tiningnan po natin based on the data provided by PSA po na meron naman pong increase sa ating regional GDP po. Ayun. Cecil, baka ikaw may tanong kay ma'am? Ano lang po, Director, July 17 ng implementation, matanong lang po namin, Director, paano po kung may mga hindi susunod na mga employer magpapatupad po? Ano po ang pwedeng maging hakbang? Opo, ang ating mga complaints, mga complainants, kung meron pong magre-reklamo, kami ay aaksyonan po namin at pupuntahan natin yung establishment para mag-inspect po or ipapatawag pag may mga complaints po, may request for assistance from at para sa manggagaling po sa ating mga manggagawa, aaksyonan po natin at ipapatawag po natin ang employer. Okay, sige po. Babantayan namin yan, Director, yung magiging implementation na yan on July 17 po. Marami pong salamat. Maraming salamat, Director Sara Mirasol ng Department of Labor and Employment. At matutuwa yung ating mga workers ngayon at may increase sa Metro Manila. 600. Ang oras, magkano na ngayon? 645 na po, Sentol, ang minimum. 645 pesos coming from 610. Opo. Doon naman sa agricultural workers ay magiging 608 pesos na po ang magiging minimum sa agricultural sector po. coming from Yan po, doing the math, Senator, manggagaling po yan ng 570 plus, Senator Tol. Yan. Ayun, oo. So, ang makikinabang ay 1.7 million workers sa National Capital Region. Ang oras natin ay 6:47 na ng umaga.
Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at narito na Senator Tol. Alamin na natin ang presyo po ng mga bilihin ngayong umagang ito. Nandito pala sa Pasig City si Sandy. Si Maring Sandy Fernandez, naroon siya ngayon sa Buting Flea Market. Ayan. Good morning, Sandy. Good morning po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako po ay dito ngayon sa Buting Flea Market sa Barangay Buting, Pasig City. At maisingit ko lang po na sakto rin tayo ngayong araw dito kasi po special non-working holiday. Dala na Holiday ngayon sa Pasig. July Yes, 2, po, dineclare na Malacanang. Oo, tama. Yes po, Senator Tolentino. So maligayang 451st po sa mga tiga-Pasig po. So dito po sa flea market, Senator Tolentino at Ms. Cecil, wala pong available na bigas, dala ng limitado lang ang stalls. Kung kaya ang isda po, yes, kaya po ang isda po mula Pasig Public Market ay with stable prices naman. Kaya 160 pesos per kilo ho ang pinakamura. Ito pa rin ho yung ating tilapia, habang 300 pesos per kilo naman po ang pinakamahal. Ang nag-iisang seafood po dito na hipon ay 400 pesos per kilo sa maliit at 450 pesos per kilo naman po para sa malaki. Ang karne naman po mula Pasig Public Market o Batangas ay nagtaas ng halos 20 pesos per kilo. Di umano dala ng gasolina ho para sa delivery. Kaya ang pata at ribs ay nasa 300 pesos per kilo. Laman gaya ng kasim pige at pork chop ay 320. Liempo naman ho ay 380 pesos per kilo. Habang ang manok na noong 180 or 190 ay ngayong nasa 200 to 220 pesos per kilo. So usapan naman po ng gulay na ating binabantayan ay nagtaas din dala ng delivery dahil yun nga po ang base sa mga nakausap kong tindero na talagang pag probinsya ay nabibili po ito sa mga 11 pesos, 10 pesos. Pero kapag dinala na ho sa Metro Manila, talagang nadadagdagan ng presyo dahil nga po sa delivery. So yung sayote po dito ay 70 pesos per kilo, repolyo 80, talong 100, sibuyas 120. Yung kamatis po noon na nakukuha ng 40 or 50 pesos ay 140 pesos po ang bentahan ho dito, Senator Tolentino at Ms. Cecil. Ang bawang po natin 160, bell pepper 250, at ang luya ho na noon na 70 or 80 pesos ay ngayong nasa 250 pesos per kilo ho. Ayun, medyo... Magkano ulit ang luya? Pakiulit? Noon po na 70 or 80 pesos ay mabibili po ngayon, Senator Tolentino, ng 250 pesos per kilo. 250. Mahal. Kahapon yung isa, 220 lang yan, 250 sa Pasig. Medyo Yes, mahal. Yes po, Senator Tolentino. At yun nga po, kada punta po sa market, ang pinakamahal ho talaga noon ay yung bell pepper. Pero ngayon ho, luya po talaga ang pinakamataas ngayon dito sa mga napupuntahan po. Ginto pa rin ang presyo, ano ho? Yes, Ms. Sobrang taas yun. Oo. Ano, walang sinasabi ko? Ano raw ang dahilan? Yung sa delivery po, Senator Tolentino, ang base po sa mga nakausap ko dito, yun po talaga. Dahil nga po pagdating sa probinsya, kaya pong bilhin to ng mga tigi 11 pesos daw ho. Pero pagdating dito, dahil pinapatang-patong ng supplier, dala ng delivery, nasunod lang din ho ang ating mga nagtitinda po. Yan pala, Senator Tol, yung buting pala ang bigkas dyan, Sandy. Buting. Oo, Buting, may apa. nag-text sa atin na taga Pasig mismo. Yun. Yes po. Yan. Sino naman, Sandy, ang maswerteng tumanggap ng Central Nanalo ng Token token. ngayong Apo, umagang ito? Kasama po natin ngayon si Kuya Mark Cruz, isa po siyang meat vendor po. Meron tayong live video ngayong umaga po para makamusta siya. Ayun, good morning po. Good morning. Hello po. Ay, meat Senator vendor pala si Kuyang Mark. Ayun. Mark, Yes po. si Senator Tolentino ito. Anong probinsya mo? Tiga saan ka ba? Tubong Pasig lang po.
Pasig lang. Ay marami kang babatiin sa Pasig kung kasi holiday ngayon dyan sa inyo. Oo nga po eh. Anong binebenta mo ulit? Sa mga taga-Pasig. Anong binebenta mo ulit, Mark? Pa? Ano daw po binibenta niyo? Ano po? Dito po, mga meat shop po. Ano raw? Meat vendor si Kuyang Mark. Ito, mga karne ng baboy at baka, Sir Mark. Ano? Ay, oo. Marami ngayong bibili at holiday dyan eh. Oho. Sa Pasig. Kumusta ka na lang kami dyan sa mga kasama mo dyan? Si Senator Tolentino ito, Mark. Apo. Ayun, suot na pala niya sentol yung sombrero. Cecil, may tanong ka. Oo, suot na pala niya sentol yung sombrero at yung Oo apron. nga, oo. Huwag mo nang uhubarin yan, Mark. Oo. At hindi naman mainit ngayon eh. Kulimlim din ba dyan sa Pasig ngayon? Sa Buting? Makulim daw po ba sa Pasig ngayon? Maganda naman po ang araw ngayon. Medyo maaraw-araw naman po. Ayun, ay ingat-ingat tayo dyan. Matagal na ako hindi nakapasyal dyan sa Buting. Ang huling pinanggalingan ko sa Pinagbuhatan at saka sa Manggahan. Siguro nakaraang buwan na tayo. At happy Ayan na. Happy holiday sa Pasig, sa mga tiga-Pasig. So maraming salamat, Mark. At magkita-kita po muli tayo. Alexa, maraming salamat din sa iyong palengke tour. Cecil, meron ka kaunting panalangin? Yes, Sentol. Ayan, bago tayo tuluyang magpaalam po, ay bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Indeed, beautiful message for July. How do we know we are blessed? It is when we're alone, yet we don't feel lonely. It is when everything is wrong, yet we find simple reasons to smile. It is when we wake up every morning without any regret from yesterday. Let us be gratefully happy because life is a beautiful gift from God. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Magkita-kita po muli tayo bukas, Miyerkules. At sa lahat po na sumubaybay sa Usapang Tol, sa mga tiga Zamboanga at sa mga tiga Davao, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Senator Francis Tolentino. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.